Gigil na naman si Claire Castro at mukhang sumabog na naman at pikon sa mga tanong ng mainstream media. Bakit nga ba ito nagalit? Panoorin muna natin. Ang mga fake news spreaders hindi na dapat tutuwin na warningan. Alam naman nilang mali ang kanilang ginagawa. So, warning, hindi po ito ang nararapat na salita para sa kanila. Hindi na kailangan silang warningan. Alam nilang ginagawa nila, alam nilang mali ang ginagawa nila, alam nilang naninira lamang sila. So, kung ano man ang kanilang ginagawa, they should face the consequences. Ito po mga kababayan, no? Alam niyo ba na kinasuhan si Claire Castro ni Congressman Leandro Leviste dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news sa batang congressman? So ngayon, sino yung fake news at sino yung nagpapakalat ng fake news? At ang taong bayan mismo alam kung sino yung nagpapakalat ng fake news. At hindi po fake news kung nagtatanong kung nasaan po ba si Bongbong Marcos na matagal po itong hindi nagpakita. Kaya noon pa man, sinasabi ko na medyo duda ako dito sa kay Claire Castro, duda ako dito sa mga nagpapakalat na kung anong kung may nangyari na nga ba kay Bongbong Marcos. Sabi ko nung una, sabi ko hindi ko ito papatulan. Pero sabi ko, pwede natin ito i-content, pero dapat yung may pagtatanong, nasaan na nga ba si Bongbong Marcos? Kamusta na nga po ba siya? Siya po ba talaga ay may sakit o wala? Kung wala, siya po ay lumabas. So lumabas yung mga video, ayon sa review ng ilang mga kababayan natin, kahit social media, sinasabi nila na ito ay mga throwback at mga lumang picture. So, ngayon, mga kababayan po natin, kung sinasabi nila na ang mga fake news peddler ay hindi na kailangang warningan, sa kanyang sarili siguro, dapat kausapin niya ang kanyang sarili, humarap siya sa salamin. At kung sino talaga ang mahilig magpapakalat ng chismis. So, kung chismis yan, ibig sabihin fake news yan. Subukan niyong panoorin yung mga vlog ni Claire Castro. At kayo na rin pong bahalang magusga sa kanyang mga pinapalabas. At alam niyo naman, binabaliktad niya yung katotohanan kapag Duterte ang pinag-uusapan. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan po natin, kung si Claire Castro ay gigil na gigil sa mga Duterte supporters na inaakusahan nila na nagpapakalat ng fake news, kung tutuusin, sila naman po yung gumagawa ng taning fake news. Ngayon, puntahan naman natin mga kabayan, itong si Padre Reyes na sobrang galit din sa mga Duterte. Ika nga ang sabi ng CBCP, hindi po sila makikialam sa usaping politika. Lalong hindi rin po sila makikialam sa usaping impeachment dahil ito po is masyadong politika. Ngunit ang isang miyembro po nila na isang pare, itong si Padre Reyes, abay gigil na gigil. Bakit daw hindi humarap si President Duterte sa isang pagdinig sa ICC? Bakit daw si BP Sara ay hindi humarap sa impeachment? So makita mo, iisa lang ang kanilang tono, iisa lang ang kanilang propaganda. Kaya nga naman nakatikim po ng matinding supalpal kay Attorney Topacio, itong pare na nagkukunwaring makadiyos, pero demonyo naman ito. Like father, like daughter. Ayaw rin umarap dito Duterte sa ICC. Diba? Oo. Ayaw umarap ng daughter. Oo. Ano na, tabi ko. Is the refusal to face that court? ICC or the House Committee? Is that a political or a legal or a moral decision? Kung political, may political advantage eh. Yung mga pro-Duterte nandun, nagrarali kung ano sasabihin. Kasi kawawa si Tico. Pag umarap yan bubugin, etc. Yung gano'n rin sasabihin ng mga supporters ni Sara, huwag ka na umarap pa. Malakas ang political base mo. Political. Legal. They have the right not to appear. Pero moral. Kung you're not guilty, face the music and sit there. Okay, bago sagutin na ito rito pas yung mga kababayan po natin ano papansin nyo sa sinasabi ng pare, iisa lang sa sinasabi ng mga komunista. Bakit hindi umarap si Sara? Nandito yung mga supporters, bla bla bla. Iisa rin sa sinasabi ni Risa Hontiveros at sa sinasabi ni Laila de Lima. Iisa lang. At ang kanilang mga political vloggers, ang kanilang political expert, political commentator, isa lang sinasabi, walang kasalanan bakit hindi humarap. Strategy nga ni
Di ba? Alam mo naman, putya, na yung makakaharap mo doon, lahat ay miyembro ng Malitagang. Di parang pumunta ka or pinasok mo ang kuweba o yung teritoryo ng mga buayang gigil na gigil sa isang Sara Duterte. Aharap ka at alam mong walang tamang proseso at hindi naman ito ang pinaka-proper forum para sa tunay na bloodbath at yung bakbakan talaga sa pagpipresenta ng ebidensya. Bakit ka harap? Attorney Topacio tayo. Or until proven that you are guilty and or not guilty. If I may respond very quickly, yung line na kung walang tinatago, pag ayaw humarap, is the biggest BS that has ever been peddled. Iis naman Marami talaga. pong reasons. Even the Supreme Court has recognized in a number of cases na flying is not necessarily an indication of guilt. Maraming kasi, I can give that to you, just not right now, but you can Google it up. Okay, now yung sinasabi ni Father, ni Reverend Robert Reyes, the moral, alam niyo po, kaya tayo secular country. Our rules are an amalgamation of legal, political, and moral. Kasi kung puro moral na lamang, para tayong mga Muslim countries sa Sharia, magnakaw ka, putulin yung kamay mo, di ba? Tama. Manilip ka, tupatin yung mata mo, bulagin ka, di ba? Ganun na lang tayo. Hindi pwedeng puro moral. In the same way, hindi puro legal, hindi pwedeng puro political. Balanse po yan. So, legally, na-explain ko na po, hindi na ulitin, na they are well within their rights. Yung kay Duterte, hindi ko ma-discuss masyado dahil may pending case po sa Korte Suprema at magiging sub judice. And again, with all due respect to Attorney JV, the Supreme Court is entitled to full faith and credit. Kahit even if you disagree, wag tayo sanang magbibigay ng any insinuations or allusions that something is going on aside from the legitimate processes of adjudicating cases. Lalo na kung wala tayong pruweba. Sabi nga nila, the Supreme Court is not final because it is infallible. It is infallible because it is final. We may debate to death yung mga kaso roon, pero pag naglabas na po yan, wag na po natin salaulain yung motibo unless may pruweba po tayo. Okay, so yun po ang sinasabi ko. They are well within the rights. Yung sa ICC, there are jurisdictional, political, and other questions na nasa Supreme Court. Hindi pa naman po ako makapag-komento. But rest assured, hindi po dahil guilty kaya ayaw humarap. Not necessarily the case. And I'm sure a lot of people will agree with me. So yan po mga kababayan po natin. Sana naliwanagan po ang demonyong pari na ito. At mahiya naman siya doon sa naging paliwanag ni Attorney Topacio. Supalpal po yun sa kanya dahil nag-iipal po siya. Lagi nila kasing kini-question, bakit daw hindi humaharap? Yun nga mga kababayan po natin Aharap ka doon, hindi ka namang bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag o depensahan ng iyong sarili. Kasi puro nga magnanakaw at miyembro ng Malitagang yung makakaharap mo. At alam mong walang mangyayaring due process. Alam mo na hindi patas sila sa kanilang ginagawang investigation. Imantakin mo, kita nga natin lahat ng mga witnesses na hinarap nila doon. Wala na mga kwenta-kwenta. O si Madriaga, sa Chiki, sa Pinting, sa pagbigay ng bapol bag, sa pag-abot ng pera, lahat na kanyang sinasabi is depekto. O ihaharap pa nila Trillanes, iniharap nila yung kuwa at kung sino-sino pa. Ialam naman natin, lahat is planado. Lahat po ito ay pinagplanuhan nila. Mantakin mo, kung wala kayong pinag-usapan na sinasabi niyong witness, may dala ka pang bagbag. Diba? At yung mga picture na hinaharap, yung nilabas na mga picture, na sinasabi na saan si Madriaga, wala, dahil siya nagpicture. Yung Mayon Volcano, na sinabi niya na nasa Naga na. So, marami po siyang hindi alam. Yun ang problema. Kapag scripted, mga kababayan po natin, dahil kahit anong gawin nila, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Lalo na, ibobo ang kanilang nautusan na mag-witness laban kay Vice President Sara. Kasing bobo ng paring demonyo na ito. Ngayon, alam ko na kung sino ang pinakabos ni Father Flavio Villanueva o ito para si Reyes, iisa lang ang kanilang linyata. Salamat Attorney Topacio at napahiya mo ang demonyong pari na ito.
At sa pagpapatuloy natin, mga kababayan, kahit si Congressman Leandro Leviste ay nagpaalala na rin, may matinding panawagan na rin sa pagbalik ni Saldico sa Pilipinas. Para sa kanya, dapat tiyakin ang seguridad ni Saldi dahil marami ang gustong patahimikin siya at upang malaya siyang makapagtistigo. Which is yan po ang kinakailangan. Kung excited po itong si John Vic Remulla at si Bongbong Marcos na mapabalik nga sa Pilipinas itong si Saldico, ilalo naman tayo. Dahil kung siya po ay maninindigan at patuloy na sabihin ang katotohanan, iilan lang po yung matitira sa Kongreso. At halos lahat sila ay mapanagot. Kasama po si Bongbong Marcos. Mga kababayan po natin. And isa kasi sa advocacy ni Congressman Leviste, alam naman po natin, ay labanan ng korupsyon. And actually, dito sa mga sinasabi ni Saldico is nagko-collaborate nga itong mga ebidensya na hawak niya. Itong Cabral Files na ngayon ay pilit din nila makukuha at pilit nilang pagtakpan ng Marcos administration. Alam naman natin mga kababayan kung gaano kalala po yung corruption. At ang sabi nga po ni Alcantara, 35% na lang yung natitira sa budget ng mga flood control project. Just like for example, mayroong 1 million na budget, yung matitira pala is 35 million na lang. So yung mangyayari talaga dyan is substandard. Kasi mas malaki pa yung napupunta sa corruption kaysa napupunta sa tunay na proyekto. So ano po yung maaasahan natin? Kaya sa totoo lang, imposible na walang kinalaman si Bongbong Marcos dito. Dahil siya nga yung pumipirma ng budget. At may kinalaman siyempre yung kanyang mga kasabwat dito. O yan si Alcantara. Kahit yung taga-DVM, mga kababayan po natin, si Pangandaman nag-resign lang. Si Executive Secretary Versamen, si Adrian Versamen. So yung mga ito dapat ito ipatawag Pero tingnan nyo hindi po sila pinapatawag sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Yung Marines, malaking kinalaman ng Marines sa lahat ng mga transaksyon ito dahil sila ay nagbibitbit ng pera. Sila nagdala ng mali-malitang pera. And hopefully, tayo po ay umaasa na hindi po babaliktad si Saldico. At handa siyang itaya ang kanyang buhay para mapanagot ang kapwa niya magnanakaw. Mga kababayan, si Saldico ay isang susi para mapanagot yung mga korap. Yon kung hindi po siya babaliktad. Maraming salamat po.